Alam mo ba na sa lawak ng karagatan, iba't ibang klase ng barko ang tahimik na gumagalaw araw at gabi? Parang invisible highways ang ocean natin. Dito dumadaan ang halos lahat ng produkto na ginagamit natin araw-araw. From the pagkain sa hapag hanggang sa gadgets na hawak mo ngayon. Malamang dumaan mo na yan sa isang barko. Ngayon, samahan mo ko sa isang journey kung saan kilalanin natin ang iba't ibang uri ng barko at kung ano nga ba ang kanilang dinadala. Unahin natin ang pinaka-common, ang tinatawag na container ships. Ito ang mga higante ng dagat na parang lumulutang na warehouses. Mapapansin mo agad sila dahil sa mga makukulay na kahon na nakapatong. Ang tawag dito ay containers. Sa loob ng mga container na to, halos lahat pwedeng ilagay. Damit, electronics, laruan, pagkain, at kahit mga sasakyan. Kung may in-order ka online na galing ibang bansa, malaking chance na dumaan yan sa container ship. Sila ang backbone ng global trade, organized, efficient, at kaya magdala ng libu-libong containers sa isang biyahe. Next, meron tayong bulk carriers. Hindi tulad ng container ships, hindi sila gumagamit ng kahon. Instead, diretso nilang nilalagay sa kanilang malalaking cargo holds ang mga raw materials. Halimbawa, uling, grains tulad ng trigo at mais at minerals gaya ng iron ore. Imagine mo na lang, parang giant scoop ang barkong ito, punong-puno ng loose cargo. Sila ang dahilan kung bakit may supply tayo ng basic materials na ginagamit sa paggawa ng buildings, pagkain at energy. Ngayon, punta naman tayo sa liquid giants, ang oil tankers. Ito ang mga barko nagdadala ng langis o oil mula sa mga oil producing countries papunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sila ang dahilan kung bakit umaandar ang mga sasakyan natin at may gas tayo sa kusina. May dalawang main types to. Una, ang oil tankers. Dala nila ang crude oil mula sa Middle East patungo sa mga refineries. May tinatawag tayong VLCC, Very Large Crude Carriers, na sa sobrang laki, hindi sila basta-basta pwedeng dumaong sa maliliit na puerto. Pangalawa, LNG o LPG carriers. Sila yung may mga higanting bola o spear sa deck. Dala niyan ay liquefied natural gas. High-tech ito dahil kailangan super lamig ng storage para manatiling liquid ang gas. Sobrang laki nila. May ibang tanker na halos kasing laki ng isang maliit na bayan. Delikado ang cargo nila dahil highly flammable ang oil. Kaya design ang mga barkong ito na may extra safety features. Double hulls, advanced navigation systems, lahat para maiwasan ang aksidente at oil spills na maaaring makasira sa kalikasan. Speaking of liquids, meron din tayong LNG carriers o liquefied natural gas carriers. Ang natural gas ay kailangan i-freeze na sobrang lamig para maging liquid. Bakit? Para mas madaling i-transport. Kaya ang mga barkong ito parang may giant thermos sa loob. Pinapanatiling malamig ang gas habang nasa biyahe. High-tech ang design nila at mahalaga ang role nila sa energy supply ng maraming bansa. Careful handling ang laro dito. Isang pagkakamali lang, pwede magkaroon ng oil spill. Kaya naman, double hull na ang design ng mga modern tankers para sa extra safety. Sino na sa inyo nakasakay sa barko papuntang Mindoro o Cebu kasama ang sasakyan nyo? Ang tawag naman sa kanila ay RoRo o roll-on, roll-off ships. Ang kakaiba sa kanila, hindi kailangan ng crane para mag-load ng cargo. Instead, ang mga sasakyan, kotse, truck, kahit bus, diretso nagdadrive papasok sa barko. At pagdating sa destination, drive palabas ulit. Kung nakakita ka na ng brand new cars na galing ibang bansa, malamang galing sila sa isang RoRo ship. Parang floating parking lot ang itsura nito sa loob. Hindi rin mawawala ang passenger ships. Ito ang mas pamilyar sa atin. Kasama dito ang ferries at cruise ships. Ang ferries, ginagamit para maghatid ng tao at sasakyan sa mas maiikling distansya. Praktikal at mabilis. Samantalang ang cruise ships, ibang level. Para ka nasa isang resort na lumulutang. May restaurant, pool, shows at ang main goal ay hindi lang makarating sa destination, kundi may enjoy ang journey mismo. May isa pang interesting, ang fishing vessels. Sila ang nagdadala ng isda at seafood mula sa dagat papunta sa merkado. Iba-iba ang size nila. May maliliit para sa local fishings at may malalaki para sa commercial operations. Kung mahilig ka sa seafood, sila ang isa sa mga dahilan kung bakit fresh ang pagkain mo. At syempre hindi natin dapat kalimutan ang naval ships. Ito naman ang ginagamit ng military. Hindi sila pang transport ng goods, kundi para sa defense, security, at rescue missions. May iba't ibang klase rin sila. Destroyers, submarines, aircraft carriers, lahat may kanya-kanyang role sa pagpoprotekta ng bansa. Kung iisipin mo, bawat barko may sariling purpose.
May nagdadala ng pagkain, may nagdadala ng enerhiya, may nagdadala ng tao, at may nagpoprotekta. Tahimik sila naglalayag sa malawak na karagatan, pero napakalaki ng epekto nila sa buhay natin. Kahit hindi natin nakikita sila araw-araw, connected tayo sa kanila sa maraming paraan. Sa susunod na makita kayo ng barko sa malayo, isipin nyo na bawat isa sa kanila ay may dalang kwento at mahalagang parte ng ating buhay. Kung wala mga barkong to, malamang ay wala tayong kuryente, walang gadgets at baka limitado ang pagkain natin. Ang dagat ay ang highway ng mundo at ang mga barko ang mga sasakyang bumubuhay sa ating ekonomiya. At yan ang mundo ng iba't ibang uri ng barko, mga tahimik na bayani ng global trade.